Saka i-scroll ko sa YouTube, napunta ako doon sa pabahay through National Housing Authority. Ang dami-daming pabahay sa Philippines, sa iba-ibang lugar na walang nakatira. Tapos, yung reporter's notebook ng GMA, nagpunta doon, tinignan nila yung lugar. Isa sa napansin ko, yung reporter, pumulot ng isang malaking semento. Tapos, nahimay niya yon. Kapag ka yung semento nabasag, nahimay mo, ibig sabihin ko, konti yung nakahalong semento, matabang. Kahit papano kasi may alam ako eh. Kasi mahilig akong magpagawa eh. Kaya lang, ang inaano ko, tapangan yung semento para matibay kasi yung kokonting semento na ihahalo mo sa lupa, maano yun, madupok yun, hindi okay yun. Nakakalungkot yung naging ano nila eh, nakakalungkot yung naging evaluation nila. Tapos, ang ending, tinanong yung mga nakaupo noon, ang sagot sa kanila, may mga kaso na po ng corruption. O sige, magre-react ako doon. Nakakalungkot kasi pera ng bayan yun eh, no? Naggawa ng pabahay ang gobyerno, hindi naman in totong libre yun. Yun po ay babayaran din ng mga uukupa sa gobyerno sa murang halaga. Dahil nga, nirelocate sila dun eh. Affordable eh, kayang-kaya. Marami nga ang may gusto. Kaya lang, yung naging proseso, yun ang inirereklamo nila. Yung iba naman na naproseso, tumira na doon, nagrereklamo kasi walang kuryente. Yun daw tubig, lasang burak. O, diba, no? Tapos, binabaha hanggang dibdib. O, diba? Mukha na siyang haunted. Mukha na siyang ano talaga eh. Parang abandoned place. Pero merong mangilan-ngilan na nakatira. Ngayon natatakot na rin sila kasi pagkado bumabagyo o bumabaha, apektado sila. Nakakalungkot. Sino may problema dito? Sino yung mananagot dito? Diba? Hindi natin alam. Pero isang bagay lang ang malinaw na malinaw. Kapag ka ang namumuno, korap, makasarili, puro kabigang gusto, wala talagang patutunguhan ang isang bansa na may pera naman sana eh. Kaya lang, dahil yung kanyang pera ibinubulsa sa halip na dalhin doon sa proyekto, yun ang problema, di ba? Kaya naman yung nalalapit na eleksyon, sumubok kayo ng bago. Kasi yung mga nakaupo, yung mga in charge doon sa mga project, tingnan nyo na, di ba? Huwag nyo nang ibalik. Nanunulsul ako. Kasi, kung hindi mag-iisip ang taong bayan, at uulitin lang niya ng paulit-ulit yung mga nandyan, ano mapapala, hindi ba? Meron namang mga bayan na maunlad. Yung bayan ko maunlad. Yung Bungabong Nueva Ecija. Kaya nga ako, ikinakampanya ko si Mayor Ricardo Padilla kasi ang galing. Talagang all the efforts talagang hindi mo masasabing siya ay nagpabaya. Hindi talaga. Makikita mo yung pag-unlad ng bayan ko. Kung isang katulad sana niya ang mga mayor, o hindi ba? Proud ako sa mayor ko, Mayor Ricardo Padilla. Pati yung kanyang mga nasasakupan. Kahit may nangyari, pinilit niyang mabigyan ng kasiyahan ang mga taong Bungabong. Kahit kinokontra siya ng ibang nakaposisyon. Diba? Ganon sana, di ba? Hindi pwede kasi katwiran yung hindi sila susuporta. Manguna ka. Pag nanguna ka, maganda kang leader, maayos ka, magaling ka, darating ang panahon, susundan ka rin nila kasi makikita nila maayos ka. Pero, pag nalalapit ang eleksyon, wala kang aasahan talaga sa mga kalaban. Kasi yun yung hinahantay nila
at hinahanap nilang pagkakataon para itumba yung nakaposisyon, hindi ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, while habang ikaw ay nasa posisyon, gumawa ka ng maganda. Huwag kang mandudura. Huwag kang mang-aapi kasi hindi mo alam. Yung inaapi mo, yun yung puwing na mapupunta sa mata mo. Saka, pag iniluklok ka ng tao, mahalin mo yung mga tao. Mahalin mo yung nasasakupan mo. Para nang sa gayon, hindi ka nahihirapan o hindi ka mahihirapang panatilihin yung posisyon mo o bumalik sa posisyon mo, hindi ba? Nakakalungkot, ang daming pabahay, ang daming walang bahay. Isa ako sa walang bahay noon sa Marikina. Kaya nga marami nang loko sa akin eh. Isa na yung sininita sa blada eh. Ang point ko lang ito, darating ang panahon, yung katapat mo makikita mo. Darating din ang panahon, yung niyuyurakan mo, baka ka agwanta sa kinalalayan niya at baka makasabay mo pa sa paglakad mo, hindi ba? Kung makakalungkot eh, no? Makakalungkot. Ang daming interesado at saka sana yung mga empleyado ng gobyerno na walang bahay habang nagsisilbi sila sa gobyerno, sana maging parte sila nung proyekto ng pamahalaan na pabahay. Kasi yung ipinakita ng reporter's notebook ng GMA, mismo mga empleyado ng LGU, ng lugar, yung walang bahay, di ba? Sana i-prioritize yung mga ganon. Hindi dahil nasa gobyerno may pera. Sila ay nagtitiis, umaasa sila na makikita sila ng gobyerno.